Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong binaba pong Memorandum Circular from the Office of the President kahapon. Ano po mga kamaestro, ito ngayon may ugnayan dito sa 4-day work week na i-implement po ngayong darating ng March 9, 2026. Siyempre, ang katanungan po ng mga kamaestro po natin dyan ay kasama ba ang DepEd ano po, dito sa 4-day work week na ito na i-implement po sa iba't ibang mga government agencies, particularly po ang Executive Department. And siyempre, kung maalala po ninyo, ang Executive Department po kabilang po siyempre dyan ang Department of Education. Ayan. So bago natin alamin yan at talakayin yan, ito po na po no, yung Memorandum Circular number 114 na binaba po kahapon. Ayan, nakalagay po dyan ay directing all government agencies and instrumentalities to strictly adopt energy conservation protocols. Ayan, so malinaw naman dito mga kapesro, no? All agencies. Ayan, so all agencies. Pero siyempre sa DepEd ay hindi pa po tayo sigurado unless magpababa na po or magpalabas na po ng DepEd order or DepEd memorandum, ano po mga kamaestro. Ayan, so nandito sa nakalagay po dyan, whereas di ko na po nilagay yung buong part ng memorandum circular, ano, kasi hahaba po yung ating video, pero marami naman po makikita sa social media kasi kahapon po talaga nag-circulate na po ano, sa social media ito pong memorandum circular number 114 na ito mga kamaestro. Ayan, so nakalagay po dyan yung some part, yung mga importanteng bahagi lamang po ng Memorandum Circular ang nilagay po natin dito sa ating video. Ayan. So nakalagay po dito, ang coverage po niya is all agencies and instrumentalities of the national government including GOCCs or yung government-owned control corporations, ayan, are hereby directed in local government units, constitutional bodies, state universities and colleges, and other government instrumentalities are likewise encouraged to adopt and implement the energy conservation measures set forth in this memorandum circular. Ayan. So, muli naman po dyan mga kamaestro, no, na lahat po ng mga agencies, ano po mga kamaestro, actually kasama nga ang mga GOCCs, ayan, mga state universities. Ayan. Then, ito po yung section 3. Ayan, adoption of flexible work arrangements to further reduce building energy load and transport fuel use. Agencies shall adopt a 4-day on-site work arrangement through a compressed work week or a designated common day or work-from-home arrangements in accordance with Civil Service Commission Memorandum Circular number 6, Series 2022, as amended by CSC Memorandum Circular number 1, Series 2025, in such other existing rules and regulations or guidelines for the adoption of flexible work arrangements. The adoption of a 4-day on-site work arrangement shall be implemented starting March 9, 2026 and shall remain in effect until lifted or sooner revoked by the President. This arrangement shall serve as an interim measure to be continued only until circumstances warrant its modifications or discontinuance. Ayan, so ito nga po ay may hugnayan pa rin ano, sa nangyayari pong hidwaan ano po ng Amerika at ng Israel versus sa Iran, ayan, sa Middle East, na kung saan ay talagang unang-una pong maapektuhan dyan is yung atin pong gasolina. Ayan. Alam naman po natin talagang ang Middle East po ang isa sa mga source po no, ng fuel ano po sa buong mundo. Ayan. Kaya talagang sa atin, sa Pilipinas, although malayo man tayo sa kanila, ay talagang affected pa rin tayo because sa conflict nga po ng sa Middle East. Ayan. So ito po yung naging rason or naging basihan ano po ni PBBM, kaya siya po ay nagpalabas itong memorandum circular na ito for a 4-day work week. Ayan. So, may nakita rin po tayo ditong conversation. Ayan, na-posted po ito ni Sir Benjo Basas. Ayan, so shoutout po kay Sir Benjo. Siyempre, ang amin pong napakasipag na national chairperson, ano po, ang atin pong re-elected, talaga namang walang papalit dyan, na chairperson, ano po, ng ating Teachers Dignity Coalition. Siyempre, proud TDC po si El Maestro, no? So, papasalamat po tayo kay Sir Benjo Basa. So, ito po yung posted niya kaninang umaga. So, meron po siyang kausap, ano po mga maestro, from DepEd Central Office. So, nagtanong po si Sir kung kasama nga ang DepEd sa 4-day work week. So ito po yung naging reply ano ng isang official ano from the central office. Sabi niyan, "Hello po, as per our central office officials, hindi kasama ang school. So 5 days pa rin tayo. Baka consideration din kasi ang end of school year activities natin, 3 weeks na lang tayo to closing pero waiting pa tayo sa memo." So ito po yung paunang sabi ano po from the central office na baka daw ano. So gamitin natin yung word na baka kasi hindi pa naman talaga sure ano unless magpalabas na po ng memorandum. Ayan. So as of now ay baka daw hindi na tayo kasama sapagkat totoo naman ano malapit na yung closing natin. So 3 weeks na lang po ang ating pasok, then closing na po tayo. So
yan po yung baka maging i-consider po ng DepEd para hindi na tayo sumama dito sa 5-day or sa 4-day work week na ito mga kamaestro. Pero ulitin po natin, ito hindi pa sure, so abangan po natin ang memorandum na ipapalabas anytime soon. Baka ngayon, kung hindi man ngayon, baka bukas or hindi yan Lunes na siguro ang pinaka-late po mga kamaestro. Pero naniniwala po tayo baka ngayong araw po mismo, baka nga as of this moment habang ginagawa ko tong video ay baka may papalabas ng DepEd memorandum patungkol nga dito sa 4-day work week kung kasama ba talaga ang DepEd or hindi. So yun po ang kasagutan, yun po ang magiging final and official na magiging kasagutan kung kasama tayo is yung papalabas pong DepEd memorandum. Ayan, of course, galing po yan kay Secretary Sani Angara. Ayan, kasi ngayon so far ay wala pa naman talagang specific agencies kung sino yung kasama, although nakalagay po doon sa memorandum circular is all agencies pero syempre nakadepende pa rin po yan sa kanya-kanya mga agencies, mga department, depende rin po yan sa pangailangan. Ayan, so yun po yung mga i-consider po dyan. Kung ano man ang ipapalabas po ng DepEd, syempre yun po yung susundin po natin, and I hope naman and I think naman na yan po ay talagang pinag-aralan po ng DepEd bago sila magpalabas ng DepEd memorandum. So abangan po natin, abangan po natin, baka ngayong araw, kung hindi man ngayong araw, baka Lunes, yung DepEd memorandum patungkol po dito sa 4-day work week na ito mga kamaestro. Kung kayo po ang tatanungin ko mga kamaestro, payag ba kayo na kasama ang DepEd sa atin pong 4-day work week kahit tayo po ay malapit na mag-closing? So comment po kayo sa ating comment section kung ano po yung saloobin tungkol po dito sa 4-day work week na ito na i-implement po sa iba't ibang mga government agencies simula po sa March 9, 2026. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits ng mga teachers and government employees, and syempre click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!